Nagbabala ang grupong migrante sa mga pasahero sa NAIA laban sa di umano'y modus na laglag bala. Kasunod po yan na ang paghalang ng airport security sa isang matandang babae kamakailan matapos di umanong makitaan ng bala ang kanyang shoulder bag. Nangako naman ng patas na investigasyon ng PNP Aviation Security Group. Live mula sa Quezon City may report si Marisol Abdurrahman. Sol? Joseph, sa pagdidikit nga at pamimigay ng sticker, idinaan ng isang grupo ang kanilang panawagan sa NAIA na itigil na ang di umano'y laglag o tanimbala na nangyayari. Ito'y matapos nga na mahulihan ng isang 75 years old na matanda nito lamang Martes. Patuloy naman na iniimbestigahan ng PNP Aviation Security Group ang nasabing insidente. This bag is bulletproof. Ito ang nakasulat sa mga sticker na idinikit ng isang grupo kanina sa mga bag ng mga pasahero sa departure area ng NAIA. Babala raw ito sa lahat matapos ang panibagong kaso na naman ng di umano'y tanimbala kung saan isang 75 anyos na lola ang nahulihan ng bala sa kanyang bag nitong Martes. Magsilbing caution sa ating mga kababayan na marami na pong nabibiktima na manglaglag bala scam o tanimbala dito sa mismong bakuran ng airport na ito. Ikinatuwa ito ng ilang pasahero na pumayag malagyan ng stickers ang bag. Mahirap na yung ma-delay yung mga flight mo na doon lang sa ganun ng isang bala lang, katay ka na. Pero ikinasama ito ng loob ng isang porter sa NAIA 2. Masakit daw ang paratang ng laglag o tanimbala sa mga tulad niya ang nagtatrabaho sa paliparan. Kailangan may proof po sila na sakit kasi ma'am. Kahit naman po sila sa trabaho Sinita ang grupo ng mga airport police at pinakiusapang umalis sa lugar. Bawal daw kasi ang pagdikit o pamimigay ng mga sticker sa mga pasahero sa paliparan nang walang koordinasyon. Kasi naapektuhan yung operations. Sa isang pahayag, sinabi ng PNP Aviation Security Group NCR ang nag-iimbestiga sa di umano'y tanimbala na magiging kompleto at patas ang kanilang gagawing imbestigasyon sa kaso ni Salvacion Cortavista. Patuloy daw na kinukuha ng PNP AVC Group ang panig ng mga kortabista. Nakikipag-ugnayan din daw sila sa mga otoridad ng NAIA hinggil sa isinasagawang imbestigasyon kasama sa kanilang aalamin ang aligasyon ng pangingikil. Ginagawa rin daw nila ang lahat para masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero. Joseph, sa pinakahuling update sa atin ng PNP AVC Group NCR ngayong hapon ay nagtungo sila doon sa bahay ng mga kortabista para kunan nga sila ng kanilang counter affidavit hinggil nga doon sa kasong isinampas sa kanila ng PNP AVC Group. Kasama raw or nandoon daw yung mga taga-public attorney's office na siya raw tumulong doon sa mag-asawa nang kuhanan sila ng pahayag. Joseph. So Sola, yung sa kaso ni Lola, preliminary investigation stage pa lamang. Wala pang pruweba or probable cause na ma-establish para makasuhan siya? Yes, oo. For now, Joseph, naghihintay pa sila ng ganun dahil ang naisubmit ay rather ang na-inquest pa lamang ang kaso laban sa kanya at nag-iimbestiga pa yung PNP AVC Group dahil pinatawag na rin nga, Joseph, yung mga OTS or Office for Transport Services, ito yung mga naka-duty ng araw na yon na nahulihan nga siya ng bala kabilang ng ariyan, yung nagtulak sa kanya o yung wheelchair attendant at yung X-ray operator na nakakita mismo doon sa bala sa bag, Joseph. So, tanda mo dati, masyadong marami yung mga balita tungkol dun sa laglag bala. Pwede ba nating masabi ngayon na parang medyo nagbabalik na naman yung ganyang problema? Or it's a matter of yung media na nagko-cover kung minsan hindi natin nakikita lamang yung mga daily na huli? That's right, Joseph, Dati sunod-sunod at napakadami kung naman matatandaan nga natin, Pero for a time, talagang nawala itong isyong ito dahil ang totoo niyan talagang naging maingat din ang ating mga kababayan. If you remember din, Joseph, talagang halos lahat na lamang na nagbibiyahe noon ay talagang binabalot ang kanilang bag kasi talagang nagkaroon na rin sila ng apprehension ng mga biktima nga dahil naniniwala sila noon na nagkakaroon nga ng mga tanim o laglag bala. In the same time, na ang NAIA rin ay naghigpit din sa kanilang mga patakaran kabilang na nga rin ang tinatawag nilang no-touch policy. Kaya napakahigpit ang kanilang monitoring sa kanilang mga tauhan. Nagdagdag sila ng mga surveillance camera at mga CCTV to make sure na talagang lahat ng kanilang mga tao at nagko-comply at talagang nagkaroon daw talaga sila ng paulit-ulit na paalala sa kanilang mga tauhan na wag hawakan ng mga bagahe at wag nang gagawin kung sakali man daw meron daw noon at lalo sila nag-intensify doon sa kanilang pagbabantay. Ito kasi, Joseph, sa ngayon talagang hindi naman, of course, hindi pa masabi kung ito nga ay tanim o laglag bala dahil ang sinasabi ng PNP Aviation Security Group, nakita itong bala doon sa ilalim ng bag na may zipper at sa isa pang zipper. So nasa pinakailalim daw ito. So very unlikely naman daw
na ilalaglag ito or magtatanim. Nevertheless, patuloy pa rin ang kanilang investigasyon dahil gaya nga ng sinabi nitong mga kontabista ay imposible naman daw na magkaroon sila ng bala sa bag dahil ang una nga, ang kanilang allegation, bakit nakalusot ito sa first screening at doon lamang ito sa final screening nakita. So, we'll see. Anyway, nangako naman sa atin ang PNP-AFC Group na magiging patas sila sa kanilang gagawing investigasyon. Kaya naman talagang kinukuhanan nga nila ng statement itong magkabilang panig. I mean, ito yung mga naka-duty na OTS personnel at gayon na rin itong mag-asawa. Ang problema kasi, Joseph, yung kasama nilang anak na if you remember, yung nagwawala sa airport ng mga oras na yun ay nakalipad na papuntang States. Kaya hindi pa rin siya makuhanan ng kanyang statement hanggang sa mga oras na ito, Joseph. Itong si Ginang Salvacion Cortavista, ang napanood ko yung anak niya, no? Pero siya ba nakunan ng pahayag? At ano yung sinasabi niya tungkol dun sa bala? Alam mo, Joseph, nung time na yun na nahuluyan ng bala ang kanyang bag, itong dalawang matandang ito talagang tahimik lang sila. Ang talagang nagagalit at nagsasalita ang kanilang anak, itong si Emmy nga, ito yung nakalipad, hindi pa natin nakukuha ang kanilang pahayag, Wala pa tayong kopya nito at hindi pa rin natin nakukuha ang update. But what we know, kaninang hapon ay kinukuhanan na sila ng kanilang counter affidavit sa presence nga po ng mga PAW lawyers. So we'll see kung anong kanilang magiging statement. Pero so far, ang alam lang natin na nakapagbigay pa lamang ng statement ay itong si Emmy at kahit sa airport wala pong sinasabi itong dalawang matandang ito, Joseph. Okay, maraming salamat, Marisol Abduraman.